Mga kabig, ano po ba ang napapansin ninyo sa ating paligid? Ano po ba ang pakiramdam ninyo sa ating paligid? Sa tuwi-tuwi na, sa araw-araw, iba't ibang kaganapan ang atin pong mararamdaman. Kagabi nanonood po ako ng balita, isa na namang sunog ang naganap na kung saan 3 bata, 3 anak ang sinawing palad na masunog, namatay. Nakakahilakbot na po mga kabig, mga katuto ang mga nangyayari sa ating paligid. Baha, pagputok ng bulkan, ito ang mga sunog, lindol na maya-maya nararamdaman sa iba't ibang panig, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ano po kaya ito? Ito po kaya ay pagpaparamdam ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na sila ang dapat na magkontrol ng lahat? Hindi po kaya ito sinyalis na ipinapaalala sa atin na tayo po ay nawawalan na ng oras, ng panahon na makipag-usap sa kanila, sa Kanya, sa ating Panginoon, sa ating Amang nasa langit. Ang iniisip na lang natin ang ating sarili, kung paano tayo makakaraos, kung paano tayo magkakaroon ng maraming limpak-limpak na salapi, kung paano tayo makakapandaya, makapanlinlang sa ating kapwa. Hindi kaya ito pagpaparamdam na kinakailangan po natin muling magbalik loob sa Kanya, muling tumawag, manalangin sa Kanya? Tila bagang nakasentro na lang tayo kung paano tayo makakasurvive sa maghapon. Nakakalimutan natin na mas higit nilang alam, mas higit ng ating Panginoon ang tunay nating mga pangangailangan na kaya niyang i-provide, na hindi tayo nag-aagawan, hindi tayo naglalamangan. Hindi po kaya napapanahon na para muli nating alalahanin, ibalik natin ang pagtitiwala sa ating Panginoon at isuko natin ang ating mga sarili na Siya ang manguna, ang Kanyang banal na Espiritu Santo ang siyang manguna sa bawat isa sa atin. Alisin natin ang pagiging makasarili para umangat, makalamang sa ating kapwa. At ituon natin ang pagpapatawad, ang pagtawag sa ating Panginoon. Medyo nakakaalarma na po yung mga kaganapan. Ito pinaghahandaan natin. Naririnig ko dito sa kabila, dito sa kanan, dito sa paghandaan ang the big one. Kasi mayat maya ang lindol. Naririnig ko tapos na ang probinsya, tapos na ang kabilang pulo, ang kabilang probinsya, tapos na ang Luzon, ang Visayas at Mindanao, baka sa susunod ang Luzon naman. Dapat ba nating paghandaan ito o mas paghandaan natin kung papaano tayo magbabalik loob sa ating Panginoon? Ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, naway pumasok sa kanilang puso at isipan na sila po'y naandyan, naglilingkod, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mamamayan, nagluklok sa kanila, na dapat unahin nila ang mamamayan bago ang kanilang sarili.
Hindi po ba dapat na tanggapin natin na tayo po'y nagkakamali at kailangan natin ng patnubay? Kaya po marahil nangyayari, nagaganap ang lahat ng ito. Kaya mga kabig, mga katotohali kayo, samahan niyo po ako sa aking maikling panalangin. O dakilang Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong patuloy na paggabay at pagkalinga sa aming mga pangangailangan. Dalangin po namin sa mga oras na to, patuloy, Panginoon, ang Banal na Espiritu Santo kumilos para sa amin. Proteksyonan mo po kami sa lahat ng mga pasakit, sa lahat ng mga dilubyong nagaganap sa aming paligid. Lukuban mo po, Panginoon, ng iyong mga nilalang, ng iyong malabay na pakpak. Panginoon, pahupain mo po ang isipan ng aming mga lingkod bayan na sumentro ang kanilang paglilingkod sa pangangailangan ng mamamayan, hindi sa pangangailangan nila, ng kanilang mga pangangailangan personal. Hipuin mo po, Panginoon, bawat isa ng iyong nilalang na maging mapayapa, maging matahimik, nagkakaunawaan, nagkakaisa, nagkakapatawaran. Hallelujah. Ikaw po ang manguna at naway ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang masunod at hindi ang sa amin. At patawad. Patawad po sa aming mga sala, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkakamali. Dahil alam namin kami nagkamali sa salita at sa gawa. Linisin mo po kami mula ulo hanggang talampakan upang kami maging kaaya-aya sa iyo at sa iyong amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ingatan mo po ang bansang Pilipinas. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Naway, Panginoon, naway ang bansang ito sa kabila ng mga suliranin, sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan sa araw-araw, Panginoon, ikaw pa rin po ang aming hanapin. Ikaw pa rin po ang aming kausapin. Ikaw pa rin po ang siyang masunod. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga lingkod bayan, baguhin mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan tungo sa tunay na paglilingkod sa aming mahal na bansang Pilipinas. Ingatan mo po ang bawat bayan, ang mga barangay, ang mga lider ng barangay, ang mamamayan ng mga barangay na sumuporta, magkaisa sa mga layunin ninanais ng kanilang pamunuan. At naway, Panginoon, ang namumuno ay maging ehemplo sa tunay na paglilingkod. Maraming salamat po, Ama, sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.